Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong tatalakayin ngayon, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ay ang tinatawag na al-wudu, o di kaya ang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu. Alam po natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makukumpleto ang sala ng isa sa inyo kapag siya ay nagkagawa ng hadath o di kaya ng karumihan hanggat hindi siya nagwudu. Kaya naman, isa sa mga mahalagang maintindihan at maunawaan ng mga bagong Muslim at yung mga magsasagawa ng sala ay yung pamamaraan na ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa wudu. Unang-una mga kapatid, ang pagsasagawa ng wudu ay sinisimulan, of course, sa tinatawag na niyya, o di kaya yung sa puso ng layunin na ikaw ay magsasagawa ng wudu para ikaw ay magsasagawa ng salah para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At of course, dito ay hindi na kinakailangan na bigkasin pa ang niyya. Pagkatapos po nito, ng niyya, ay ang pinakauna pong gagawin ng isang taong magsasagawa ng wudu o yung paghuhugas na tinatawag ay ang tinatawag na tasmiya o di kaya yung pagsasabi ng bismillah. At ang bismillah ay kahulugan po nito ay sa ngalan ni Allah. Sapagkat alam natin na ang lahat ng bagay na sinisimulan natin ay lalong-lalo na ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagawa natin at sinasabi natin dito ang tinatawag na bismillah. Pagkatapos po natin sabihin ang bismillah, ay dadako po tayo sa pinakaunang gagawin ng isang tao sa kanyang katawan. Pag nasabi niya na ang bismillah, ang una-una po niyang gagawin ay huhugasan niya ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay, ang sinasabing kamay dito ay yung kanyang dulo ng kanyang kamay, ng kanyang mga daliri hanggang dito sa pulso natin. Kanya po itong huhugasan ng 3 beses doon sa kanyang tinatawag na paghuhugas. Kung siya ay nagsasagawa ng paghuhugas sa gripo, sapat na kanyang itapat lamang ang kanyang kamay, kanang kamay sa gripo at hugasan niya ito at kinakailangan basain po lahat ito. At ang sunna po dito ay gagawin ito ng 3 beses. Ngunit ang obligado o ang wajib dito ay gawin po ito ng 1 beses nang nababasa ang lahat ng tinatawag na parte ng mula dito sa daliri hanggang sa mga pagitan nito hanggang dito sa pulso. Pagkatapos po nating unahin ng kanan, of course, ang sunna po is kukunin natin yung sunna ni Propeta Muhammad SAW ay unahin niya yung kanan. Pagkatapos pong mahugasan ng 3 beses, kung may tabo kayo, huhugasan ninyo ng 3 beses, lilipat naman po kayo sa kaliwa. Mula sa mga daliri ng ating kaliwa hanggang dito sa pulso ay huhugasan po natin ng 3 beses. Pagkatapos po natin mahugasan ng 3 beses, ay lilipat po tayo sa susunod na gagawin natin at yun ang tinatawag na ang pagmumog. Kukuha po kayo ng tubig sa gripo o di kaya sa tabo na inyong nilagyan ng tubig at inyo pong ipapasok sa inyong bibig. Pagkatapos po nito ay ilalagay ninyo sa inyong ilong ang mga natitira. Pagkuha po ninyo, ang obligado po dito ay 1 beses lamang, ngunit ang sunna at ang mas maganda ay gagawin po ito ng 3 beses. Pagkatapos nun, imumug mo yung tubig na pumasok sa iyong bunganga at pagkatapos po nun ay isisinga mo naman sa pamamagitan ng iyong kaliwang kamay, yung tinatawag na napasok naman doon sa ilong mo. Pagkatapos po nun, ang susunod po ay ang tinatawag na paghihilamos. At ang paghihilamos naman ay kinakailangan mismo yung buong muka mula dito sa tinutubuan ng buhok natin hanggang dito sa balbas natin, kung may balbas tayo, at mula naman dito sa tenga, patungo naman dito sa kabila. Ito yung kinakailangan na mabasa kapag tayo ay naghihilamos. Ang obligado po ay 1 beses po natin itong babasain ng buo at walang matitirang tuyo dito sa ating pagmumuka. Ngunit, ang mas sunna o di kaya ang mas mainam, igagawin po natin ito ng 3 beses. Kukuha po tayo ng tubig,
tapos atin pong ihihilamos, ibig sabihin yung tubig mismo yung ating ilalagay sa mukha natin, at hindi po yung kukuha tayo ng tubig at iwiwisik natin ng ganon at walang natirang tubig. Ang pinaka-ideal po sa pagwudo ay kukuha kayo ng tubig mismo sa gripo o di kaya sa tabo, at mismo yung tubig na yun ay ihahaplos ninyo mula dito sa noon ninyo hanggang sa dito sa balbas ninyo. Pagkatapos naman po ng muka, ang sumunod naman po dito ay ang tinatawag na paghugas ng ating kamay mula dito sa kamay natin, sa daliri natin ng buo hanggang po dito sa tinatawag na siko. Anong ibig sabihin nito? Ang inuna po naman ulit natin ay ang kanan sapagkat ito po yung sunnah. Kukuha po kayo ng tubig sa inyong kamay, ay padadaluin nyo po yung tubig papunta dito sa inyong siko. Ang pinaka-ideal po dito is kinakailangan na haplusin po natin. Pagkuha natin ng tubig, padadaluin natin ganon at babasain po natin ang kabuuhan ng ating kamay hanggang sa siko at uulitin po natin ng 3 beses yon. So 3 beses po yun ang sunnah ni Propeta Muhammad at unahin po ang kanan. Pagkatapos po ay ang kaliwa. Ganon din po ang gagawin ninyo mula dito sa dulo ng ating mga daliri hanggang dito po sa tinatawag na dulo ng ating mga siko. So, pagkatapos po na mabasa yung kanan at ang kaliwa ng ating kamay, kailangan po buo siya. Buo, wala pong maiiwan na kahit na isang bahagi dito na hindi siya basa sapagkat ito po ang purpose, kinakailangan mabasa po siya lahat. Pagkatapos po ng kamay ay kukuha po kayo ng tubig at dito ay iwiwisik ninyo yung tubig at hahaplusin ninyo ang inyong noo at ang likod, papunta sa likod hanggang sa batok ninyo at ibabalik ninyo dito sa muli sa noo. At kukuha ulit kayo ng tubig. Ito po ay 1 beses lamang. Ang paghaplos po ng ulo ay 1 beses lamang. At ito po ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kukuha ka ng tubig ulit at ang gagawin po ninyo, iwiwisik niyo yung tubig at pagkatapos nun ay ilalagay ninyo sa tenga ninyo ang inyong hintuturo, 2, at gagawin naman ng inyong inlalaki ay ihahaplos niya sa likod ng inyong mga tenga. Pagkatapos ay ihahaplos niya ng ganon ng 1 beses o 2 beses para maging malinis. Pagkatapos nun, ganon lang po. Hindi mo kailangan na siya ay basain talaga. Bagkus kukuha lang kayo ng tubig, iwiwisik ninyo, pagkatapos ihahaplos sa inyong mga tenga. At pagkatapos po, ang pinakahuli sa lahat na gagawin ng isang taong nagwudu ay babasain niya yung kanyang paa. Ang babasain po sa paa ay mula sa mga dulo ng daliri natin, dulo ng daliri natin sa paa hanggang po doon sa bukong-bukong. Ibig sabihin kung ito ang ating paa, dulo ng ating mga paa hanggang dito po sa bukong-bukong na tinatawag. Babasain mo po 'yon. Sa pamamagitan ng pagkuha ng tubig sa kaliwa at babasain mo unahin mo yung kanang paa mo, ay pwede mong ipasok sa pamamagitan ng inyong mga daliri para masigurado nating mabasa yung mga pagitan ng ating mga daliri. So, ito po ay huhugasan ninyo ng 3 beses, simula sa unahan ng daliri natin sa paa hanggang sa bukong-bukong. 3 beses din po yon. Pagkatapos ng kanan, ay isusunod naman po natin yung kaliwa. Pagkatapos po ng kaliwa, ng 3 beses at nasigurado po nating nabasa na lahat, dito po nagtatapos yung tinatawag nating wudu. Of course, ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niyang magwudu ay sasabihin niya yung tinatawag na yung shahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Yun po yung dua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. So ito po yung dua pagkatapos po ng tinatawag na wudu. At dito po nagtatapos. Ito po ang kaganapan ng ating sinasagawang pagwudu. Kaya insyaallah naway kayo ay nakinabang sa ating isinagawang pagdidemonstrate sa wudu. At maraming salamat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ba'd. Sa pagkakataon pong ito ay ating tatalakayin
sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang salah o ang pagdarasal. Alam po natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ating pagsasala ay dapat o naaayon dapat sa kanyang ginawa o ayon sa kanyang ginawa. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magdasal kayo gaya ng kung papaano ninyo ako nakitang nagdasal. Kaya naman, mahalaga sa isang Muslim na siya ay matutong magdasal nang naaayon sa isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba. Kaya naman insyaallah sa pagkakataong ito ay ituturo natin sa inyo, lalong-lalo na sa mga bagong Muslim, ang pamamaraan ng pagdarasal na naaayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una sa lahat, ang sala natin ay ang salatul mafruda natin o yung tinatawag na mga obligadong dasal ay 5, alam natin yon. At ang salatul fajr, salatul duhur, salatul asar, salatul maghrib at salatul isya ay nagkakaroon ng iba't ibang raka'a, sabihin iba't ibang bilang ng raka'a. Kaya naman insyaallah ang pinakasimpleng gagawin natin dito sa pagtalakay natin na ito ay ang salatul fajr o yung 2 raka'a. Kapag ang isang Muslim ay handa ng magsagawa ng dasal, na kompleto nila lahat ang mga kondisyon ng dasal, kagaya halimbawa ng wudu, kagaya ng yung kanyang damit ay malinis na at lahat-lahat, wala siyang ibang gagawin kung siya ay nag-iisa o di kaya siya ay ang imam, kundi tumayo at humarap sa kibla at hanapin niya yung kibla, sapagkat ito ang isa sa pinaka mahalagang dapat niyang magawa. Tumindig siya ng tindig na tuwid at humarap siya sa kibla. At pagkatapos nitong bagay na ito, siya ay haharap sa kibla, siya naman ngayon ay magsisimula na sa pinakaunang gagawin niya sa dasal. Of course, siya ay magsasagawa ng intensyon at ang intensyon na yan ay hindi mo na kinakailangan na sabihin. Ang iba kasi ay may sinasabi sila na ang intensyon ay kinakailangan bigkasin, ngunit ang pinakatama dito ay hindi mo na kinakailangan bigkasin. Ang una dyan ay ang tinatawag na takbiratul ihram o yung pagsabi ng tinatawag na Allahu Akbar. Kasabay nito ay yung tinatawag na pag-angat ng kanyang 2 kamay nakapantay, na nakabukas, nakapantay sa kanyang 2 balikat at ang kanyang o di kaya ay pantay ng kanyang sa baba ng kanyang tenga. At ang pagkatapos nito, pagkatakbir niya ng takbiratul ihram, ilalagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib sa pagitan ng pusod at sa pagitan ng kanyang liig, at ang kanyang kamay ay ipapatong niya ang kanyang kaliwa sa kanyang kanan. Ibig sabihin, ang nasa ibabaw ay ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos nito, siya ay magsasagawa ng mga tinatawag na mga dapat niyang sabihin sa tinatawag na, pagkatapos nito ay tinatawag na istiftah na tinatawag. Pagkatapos ng istiftah, ay kanya namang sasabihin yung tinatawag na isti'adha, at pagkatapos nito ay babasahin niya yung tinatawag na yung Bismillahirrahmanirrahim, at siya ay magbabasa ng Suratul Fatiha. Ang Suratul Fatiha ay isa po sa mga mahahalagang bagay o di kaya mahalagang mabasa ng isang tao sa sala, sapagkat ito ay rukun o di kaya ito ay haligi ng sala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag wala salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Walang sala kapag hindi mo nabasa ang Suratul Fatiha. Magbabasa siya ng Suratul Fatiha. Pagkatapos niyang basahin ng Suratul Fatiha ay magbabasa siya ng isang sura mula sa mga surang nakabisado niya, at pagkatapos nito siya ay lilipat mula sa pagtayo at siya ay magsasagawa ng takbir. Itong takbir na ito, ang pagsabi ng Allahu Akbar kasabay ng pag-angat ng 2 kamay na kapantay ng balikat niya o di kaya kapantay ng kanyang sa tenga sa taas. Pagkatapos niyang sabihin yun, ito yung tinatawag na takbiratul intiqal o yung takbir ng paglipat. Mula sa pagkakatayo, siya ay tinatawag na yuyuko o di kaya tinatawag na ruku'. Sa pagruko, unang-una ang kailangan ditong sabihin ng isang tao
ay sasabihin niya yung tinatawag na Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sasabihin niya ito ng 3 beses o higit pa dito. Ngunit ang obligado dito, kinakailangan masabi niya ito ng 1 beses lamang. Ang pagruruko ng isang tao ay meron siyang tinatawag na posisyong tama. Ang tamang posisyon sa pagsasagawa ng ruko ay kinakailangan ang iyong likod ay pantay na kapag nilagyan siya ng baso halimbawa sa taas ay hindi ito matatapon kapag may tubig. At pagkatapos niyang masabi yung tinatawag na ruko, siya ay nakapagbasa na ng sinasabi nating dapat niyang basahin, siya ay aangat muli mula sa pagkakaruko, mula sa kanyang pagkakaruko at sasabihin naman niya yung tinatawag na Sami Allahu liman hamida. Kapag siya ay nag-iisa, ay sasabihin niya yung Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd pagkatapos nun. Kapag siya naman ay may kasamang imam, siya ay nasa likuran ng imam, sasabihin naman niya ay Rabbana walakal hamd lamang at hindi niya sasabihin yung Sami Allahu liman hamida. Pagkatapos ito ay iaangat niya yung kanyang kamay ulit, Sami Allahu liman hamida, tapos ibabalik niya sa kanyang dibdib gaya ng una na kapag kakalagay ito. Pagkatapos nito ay magpapahinga siya ng konti at pagkatapos niyang sabihin yung Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, magpapahinga siya ng konti. Pagkatapos nito, siya ay magpapatirapa. Ang pagpapatirapa po ay may pamamaraan. Siya ay tinatawag na magpapatirapa na inuuna niya sa kanyang pagsujud ang kanyang paa, pagkatapos ang kanyang kamay. Ngayon sa sujud, meron siyang sasabihin. Yung tinatawag na Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ulitin ko po muli, ang obligado lang dito ay 1 beses, ngunit ang sunna ay 3 o hindi kaya ay lumagpas pa ng 3. Pagkatapos ito siya ay magsasagawa ng tinatawag na takbir ulit, Allahu Akbar, kasabay nito ay ang kanyang pag-upo. Pagkatapos niyo pong umupo, ay sasabihin niya yung tinatawag na Rabbigfirli. Pagkatapos na masabi yung Rabbigfirli, siya ulit ay magpapatirapa. Ngayon, take note po dito sa pagpapatirapa. Ang pagpapatirapa, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinakailangan ay nakapatong o hindi kaya nakalapat sa lupa ang 7 bahagi ng katawan ng isang tao. Ano po 'yon? Yung kanyang noo kasama ang kanyang ilong, yung kanyang 2 kamay, 2 palad, ang kanyang 2 tuhod at ang kanyang 2 paa. So 7 po yung lahat at kinakailangan yun ay nakalapat sa lupa. Pagkatapos po nito, pagkatapos ng pangalawang sujud, ang gagawin ng isang tao na nagsasala ng Salatul Fajr, 2 rakaah, siya po ngayon ay tatayo mula sa kanyang pagkakasujud. Tatayo po siya at magsasabi siya ng tinatawag na takbir o di kaya yung Allahu Akbar. Kasabay naman nito ang kanyang pagbabalik ulit sa pagkakaangat, sa pagkakatayo at ibabalik niya yung kanyang kamay na pinapatungan yung kaliwa ng kanan. Pagkatapos po nito ay uulitin na naman niya yung tinatawag na Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin hanggang sa matapos. Pagkatapos siya ay magbabasa ulit ng tinatawag na sura mula sa kanyang mga nakabisa. Pagkatapos nang magbasa ng tinatawag na sura, siya ngayon ay lilipat muli mula sa pagkakatayo at siya ay magsasabi ulit ng takbir o di kaya yung Allahu Akbar kasabay ng pag-angat ng kanyang kamay at siya pong muli ay magruruko. Siya po ay yuyuko. At sasabihin niya pong muli gaya ng sinabi niya kanina, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Pagkatapos po nito, aangat po siyang muli at pagkaangat niya, konting pagpapahinga, siya po ay bababa at sasabihin niya yung takbir, Allahu Akbar, at siya po ulit ay magpapatirapa. At sasabihin niya na 3 beses ang Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Pagkatapos po nito, unang sujud, uupo po siya. Pagkatapos niyang umupo, sasabihin niya bago siya bumalik sa pangalawang sujud, yung tinatawag na Rabbigfirli. Walhamdi, mahaba po yun, pero sapat na, sabihin niya yung Rabbigfirli. Pagkatapos po ng pangalawang sujud niya, dahil ang isinasagawa po natin o isinasagawa niyang sala ay 2 raka'a lamang, Salatul Fajr, hindi na po siya tatayo para sa pangatlo.
Ang gagawin niya po ay siya ay uupo at dito na po niya isasagawa yung tinatawag na tashahhudul akhir o di kaya yung pinakahuling tashahhud. Sapagkat ang tashahhudul akhir ay combination po ito ng tinatawag na tashahhud ng una at tashahhud na pangalawa. Yung at-tahiyatu lillahi was salawatu, yun po yung una, at yung pangalawa naman yung tinatawag na tashahhudul yung akhir ay may kasama po din yung tinatawag na yung salah Ibrahimiyya. Pagkatapos po noon ng tashahhud ay ang pinaka huli niyang gagawin ay yung tinatawag na taslim. Ano po yung taslim? Ang taslim ay ang pagsabi ng Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah sa kanan at Assalamu alaikum warahmatullah sa kaliwa, na ang kanyang ulo ay kanyang inililingon na parang ganito. Sasabihin niya ng Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah. Yun po yung tinatawag na taslim. Ito po ay isa sa gawa ng isang tao kapag siya ay natapos na sa kanyang pagdarasal. Ngunit tandaan po natin na ang isinagawa po natin na dasal ay dalawa lamang. Kaya naman kung ang dasal ay tatluhan o hindi kaya ay apatan, ang gagawin niya ay kapag natapos niya, kapag tatluhan halimbawa, pagkatapos niya ng 2 raka, uupo siya at magtatasyahud siya ng unang tasyahud. Ang babasahin niya yung at-tahiyatu lillahi, pagkatapos aangat ulit siya para sa pangatlo, at pagkatapos ng pangatlo, siya ay uupo, at siya ay magsasagawa ng huling tasyahud, at saka siya magsasagawa ng taslim. Kung ang sala naman po, gaya halimbawa ng zuhur, asr, at saka ng isya, ay apatan, ang gagawin niya ay magsasagawa siya ng 2 raka, gaya ng ginawa niya noong fajr. Ang pinagkaiba lamang po nito ay siya ay uupo ng pangalawang rakaah at ang tasyahud lamang na una ang kanyang babasahin sapagkat siya ay tatayong muli para sa pangatlong rakaah. Magbabasa ulit siya sa Al-Fatiha. Gaya ng sinasabi natin kanina, uulitin niya lang yon. Pagkatapos nun, aangat ulit siya ng pang-apat na rakaah. Pagkatapos ng pang-apat na rakaah, siya po ay uupo na lamang pagkatapos niyang magsujud sapagkat gagawin niya yung pinakahuling tasyahud. Pagkatapos yun, siya ay magtataslim sa kanan at saka ng kaliwa. So, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ito po yung pagsasagawa ng isang tao ng tinatawag na salah na 2 rakaah. At naway insyaAllah subhanahu wa ta'ala, nagdulot ako sa inyo ng konting pakinabang, lalong-lalo na sa mga bagong Muslim o hindi pa marunong magdasal insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito na lang, maraming salamat po. At wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.